Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Ngayon po ay pagdiriwang din ng kapistahan ng unang Pilipinong santo, si San Lorenzo Ruiz, at atin din pong isama sa ating intensyon ang lahat po ng mga migrante. Ngayong ipinagdiriwang din ang pambansang araw ng mga migrante. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming inilaan, upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkakaloob mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Hindi nalugod ang Diyos na maluho at marangyang pamumuhay ng mga pinuno ng Israel habang naghihikahos ang marami sa maliliit na mamamayan. Tutuldukan ng Diyos ang lahat ng uri ng pagmamalabis tulad ng ginawa niya sa panahon ni Amos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sinasabi ng Panginoong makapangyarihan. Kahabag-habag kayong namumuhay na maginhawa sa Sion. Kahabag-habag kayo na nahihiga sa magagarang kama at nagpapahinga sa malalapad na himlayan habang nagpapakabusog sa masasarap na pagkain. Lumilikha pa kayo ng mga awit sa saliw ng mga alpa tulad ni David. Sa malalaking mangkok na kayo umiinom ng alak at mamahaling pabango ang ipinapahid ninyo sa katawan. Ngunit itinangis na ba ninyo ang darating na pagkawasak ng Israel? Hindi. Kaya nga, kayo ang unang ipatatapon. Matitigil na ang inyong mga pagpipiging at pagsasaya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Inaasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi, ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nang nagugutom. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya ay nililingap. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas, pinipigil niya.
ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ang Diyos mo, Siyon. Iniuutos ni Pablo kay Timoteo na manatiling tapat sa pananampalataya hanggang sa pagdating ni Jesus, ang makapangyarihang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Ikaw na lingkod ng Diyos, sikapin mong mamuhay sa katwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis, at kaamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka, alang-alang sa pananampalataya, at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay, at sa ngalan ni Kristo Jesus na nagpatotoo sa harapan ni Poncio Pilato, iniutos ko sa iyo ang mga tagubiling ito'y panatilihin mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Sa takdang panahon, siya ihahayag ng papagpalang Diyos, ang makapangyarihang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matititigan. Hindi siya nakita o makikita ni numan. Sa Kanya ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tatayo na po ang lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat, na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman, upang mamulot kahit mumong nanguhulog
mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro, at sumigaw siya, "Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin sa aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro namay nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon, inaaliw siya rito, samantalang ikaw naman inagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ng isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian, at ang mga nariyan ay hindi makaparini." At sinabi ng mayaman, "Kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang babalaan sila, at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon." "Hindi po sapat ang mga iyon," tugon niya. "Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan." Sinabi sa kanya ni Abraham, "Kung ayaw nilang pakinggan ang sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay nasa ika-26 na linggo tayo ng karaniwang panahon, at kasabay po nito ang pagdiriwang ng pambansang araw ng mga migrante, ang mga nag-a-abroad para magtrabaho, manirahan sa ibang bansa para sa isang mas magandang buhay, no? Dahil sabi nila, wala pong opportunity dito sa ating bansa dahil walang trabaho, o kung may trabaho man, maliit ang sweldo. Magkaiba pa ang sweldo ng nasa Manila at nasa probinsya, pero mas mahal naman ang pagkain sa probinsya. Ganyan po, kaya maraming tao, maraming Pilipino, maraming pamilya ang nagkakawatak-watak dahil sa kanila pong paglipat o pagpunta sa ibang bansa. At gayon din, ating pinagdiriwang at ginugunita ang kapistahan ni San Lorenzo Ruiz ngayong September 28. Kamusta po? Updated ba kayo? O ayaw nyo na lang? Kasi parang circus, scripted, parang naglolokohan lang tayo sa mga hearing, no, na atin pong napapanood. Pero maganda rin naman, maging aware talaga tayo. At sana mamulat talaga tayo sa nangyayari sa atin pong gobyerno, sa ating lipunan. Kaya maganda po na sana maiparating natin. Hindi ko alam kung nakakapagsimba pa ba ang mga nasa hearing? Yung nagtatanong at tinatanong, nakakapagsimba pa kaya? Kasi parang sunod-sunod na
sa bawat misa natin tuwing linggo, ang mga pagbasa, angkop na angkop sa nangyayari sa ating lipunan ngayon. Tinan niyo po, sabi dito, marami ang nagpapasasa sa kanilang pamumuhay. At ang nagpapasasa sa buhay na ito, sa impyerno mapupunta. May gumamit si Kristo ng talinghaga o kwento para ipaunawa sa atin kung ano ang kahihinatnan natin kung hindi tayo makikinig sa kanyang mga salita o sa kanyang mga pangaral. Dalawang katauhan, isang mayaman at isang pulubi. Yung mayaman nang mamatay, napunta sa impyerno. Yung pulubi, nung mamatay, napunta doon sa langit. Saan kaya tayo? Taas ang kamay ng mayayaman dito. Wala na. Wala nang mayaman. Pero alam nyo, tutusin, hindi talaga natin masabi din yung yaman natin. Kasi kahit mayaman na, ang tingin natin, kulang pa rin. Kahit mayaman na, hindi tayo nakukontento. Kahit mayaman na, hindi tayo nabubusog. Kasalanan bang maging mayaman? Kasalanan bang yumaman? Hindi. At tandaan nyo, hindi dahil mayaman siya, kaya siya napunta sa impyerno. Ang sabi po sa Ebanghelyo, kaya siya napunta sa impyerno kasi nga nagpasasa sa buhay sa ibabaw ng lupa. Yun ang kanyang ikinadahilan para mapunta siya sa impyerno. Hindi dahil sa mayaman. Kaya nga, nagdarasal tayo, Lord, sana po, yumaman kami, tulungan niyo kami, sana maklose namin yung deal, sana maging contractor kami para yumaman kami. Diba? Hindi masamang maging mayaman. Pero kapag mayaman na tayo, ano ang nangyayari sa atin? Bakit tayo nababago? Bakit yung ugali natin, yung mayaman nga tayo, pero nagiging makasarili naman tayo? Yung pulubi, si Lazaro, hindi siya napunta sa langit dahil siya ay mahirap. Kasi walang gustong dito sa atin, wala sino man sa atin gustong maging mahirap. At mahirap yung namamalimos ka. Mahirap yung pulubi ka. Mahirap yung pila ka ng pila sa akap. Na para kang nagmamakaawa, bigyan nyo kami ng libreng gamot, bigyan nyo kami ng pampahospital, bigyan nyo kami ng libreng bigas. Kahit nga bigas, di ba? Pinaglalaban pa natin. Hindi rin kasalanan yung buhay ni Lazaro. Ang kasalanan, sabi nga po, bakit siya napunta sa langit? Dahil siya ay nagtiis sa buhay sa mundong ito. At ano yung pagtitiis? Hindi siya nagnakaw. Hindi niya ninakawan yung mayaman. Hindi siya nandaya. Hindi siya nag-ghost project. Nagtiis. Pag sinabi nagtiis, kung ano ang buhay na mayroon tayo, okay lang. Kung paano ang sabi sa sulat ni San Pablo kay Timoteo, di ba? Ang sabi po dito, panatilihin mong mamuhay sa katwiran, sa kabanalan, pananalig, pag-ibig at pagtitiis. Dahil nagtiis sa mundong ito, ngayon, ginhawa ang kanyang nararanasan doon sa piling na Abraham sa langit. At dahil yung mayaman, naging makasarili, maraming pagkakataon na siya ay makatulong sa kapwa, pero hindi niya ginawa.
Maraming tao na habang binabagyo ang iba't ibang bahagi ng bansa natin, habang binabaha ang napakaraming lugar sa atin, yung iba na mayayaman, kumakain at gumagastos ng libo-libo sa isang upuan lang sa isang restaurant. Diba? Ito ang nangyayari. Pero sabi nga, ibinibigay ito hindi para i-judge ang sino man sa atin. Ibinibigay ang kwentong ito para matuto tayo, mapaalalahanan tayo. Kasi mahirap magsisi sa huli. Magsisi ka man, huli na. Kaya dito, habang buhay tayo, may pagkakataon tayo. Yan ang binibigay ng Diyos sa atin. Hindi yung dito pa lang, hinuhusga, ay ito, sa impyerno mapupunta yan. Yung mga nagnakaw, sa impyerno mapupunta yan. Hindi ganoon ang Panginoon. Kaya nga, sana ma-realize ng bawat isa sa atin na maitama natin yung ating pagkakamali. Hindi nyo, wag din nating, siyempre, pinagpaguran mo yan, wag mong i-deprive yung sarili mo. I-enjoy mo. Sa iyo yan pinagpaguran mo yan. Pero kung ninakaw mo yan, medyo mahiya ka naman na mamuhay sa karangyaan. Yung lifestyle. Kasi isang araw tutuldukan tayo ng Diyos. Yan, di ba sabi sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Amos, kahabag-habag kayong mga namumuhay na maginhawa sa Sion. Kahabag-habag kayo na nahihiga sa mga magagarang kama at nagpapahinga sa malalapad na himlayan. Nagpapakabusog sa masasarap na pagkain. Tutuldukan din tayo ng Panginoon. Ito ay hindi isang pananakot, kundi ito ay isang mensahe ng may pagmamahal. Dahil ayaw ng Diyos na tayo po ay mapahamak. Kaya sikapin natin, habang nagdarasal tayo sa Panginoon, na umahon ang ating buhay, umasenso ang ating buhay, sikapin din natin na manatili tayong nagtataglay ng mga kabutihang asal. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, sa matay, nilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ating idulog ngayon sa Panginoon ang ating mga panalangin at mga kahilingan. Ang ating pong itutugon, Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Mapagmahal naming Ama, buksan mo ang isip at puso naming iyong simbahan upang hindi kami magbulag-bulagan sa mga pangangailangan ng aming mga kapatid na nakararanas ng diskriminasyon at pambubusabos. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Mapagmahal naming Ama,
Liwanagan mo ang puso, isip at kalooban ng aming mga lingkod bayan upang ang lahat ng kanilang pagpapasya at pagkilos ay tuwinang nakatuon sa papuri at pagtataguyod ng iyong kabanal-banalang pangalan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Mapagmahal naming Ama, ingatan at gabayan mo ang mga kapatid naming mandaragat. Itaguyod at panatilihin mo ang kanilang mga pamilya habang sila'y malayo sa kanila. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Mapagmahal naming Ama, yakapin mo ang aming mga kapatid na kasalukuyang nahihirapan sa kanilang mental health. Naway makatagpo sila ng ginhawa at pag-asa sa iyo sa pamamagitan ng mga taong nakapaligid sa kanila. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Mapagmahal naming Ama, tanggapin mo ang aming mga yumaong mahal sa buhay sa kadalisayan ng iyong walang hanggang paghahari. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Upang bilang mga binhi ng kapayapaan at pag-asa, buksan natin ang ating puso at isipan sa pag-aaral, pag-unawa at pagsabuhay sa mga mensahe at layunin ng Laudato Si. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Lorenzo Ruiz at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na amin ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.